Mayong hapon sa tanan. Salamat ang dunay itong mga igsuon nga nag-eskwela ni sila uban kanato karon. Mrs. ni Alvin. Salamat po tang maayong pag-abot ni Annalyn. Gahapon ni sila naabot. Salamat ta sa nakabakasyon sila sa ilang yang ginikanan tapos yang ginikanas Dumaguete. Salamat po ta sa atong bisitang maestra ni Jade. Dala ni bisita ni Helen. Salamat kayo. Salamat ta sa tanan. Salamat ta sa inyong kanunayon nga pag-support na ni Iglesia physically, financially o uban pa. So wala tayo laing pasalamatan ani sa tanan gawa sa atong buhi nga Dios. Doon ay mga igsuon nato diri nga naghatag og sacrificial giving. Nagampo ko nga palalainan man gyud na sila. Naghatag sila sacrificial giving ani nga church. Dili na sayon kanang maghatag og sacrificial giving sa church. So mao na atong pasalamatan sa matag usa. So ang ako apo, murag ako po yung iinitan rong adlaw. Nalingaw po ko. Kitalagsar ya kayo na siya mo. Talagsar kayo na siya. Maglangi na mo eh. Tuwa na kayo siya yung ginikanan. So, mauna atong pasalamatan. I hope na nalipay po mo aning mga niaging mga bakasyon. Adlaw sa atong bakasyon. Ako nalipay ko kay kanabang makapahulay atong mga anak, maka-fellowship tas atong anak. Pero subo po ka na, lakaw naman po, uli naman po. So, di ko na po siguro madugay si Alvin, mamingaw na po di si Alvin. Sa ala ang kinabuhi. Okay, so, siguro nakamatikod mo diri sa atong screen. Atong gibutang nina Are You Raptured Ready? Ato nang giilisan atong stewardship diri o Are You Raptured Ready? I hope ma-challenge ta kanunay. Nagtuo kong ready na ka mag-rapture pero maayo unta nga ang tibok pamilya magdungan tag adto sa kahanginan pagtagbo ni Jesus Christ. Nga dili lang kay ikaw ready hasta po imong pamilya ready yung tatanan kay kaning panahon na daghan kayong obserbahanan sa kalibutan, daghan kayo karon lang January 20 daghan kayong mga changes sa kalibutan. Okay, so manindog ta atong basahon ng naadiha sa screen. Kining wala mi magsabot sa choir og unsay ilahang awiton pero nag-reconcile ang awit sa choir og ato mensahe. So mao na ang mga planos Ginoo ba di ta kay balo. Okay, so James chapter 4 verse 14. James chapter 4 verse 14. Okay na mo? Okay. Ngamoy basa na, ready, read. O tuhon na nato basa. James chapter 4 verse 14. Go. Thank you. Ama namon langit nun, nining kahapon nun, tagay gahom ang imong pulong, kini imong lipon nga wala kahibalo, tagay susulti. Salamat kay Ginoo sa mong mga kaigsuunan ni sila uban kanamo karon. Gikan sila sa ilang biyahe, ang uban gikan sa pag-eskwela. Salamat kay Ginoo nga ikaw nagauban nila dinhi sa among pagsimba kanimo. Ama namon langit nun, among
pasalamatan ikaw labaw tanan sa imong bililhon dugo nga maoy imong gitabon kanamo, maoy gihugas namo sa among sala. Amahan ni, salamat usab kayo sa among Sunday School. Ikaw naghatag wisdom sa among Sunday School teacher, bisan ang awit sa choir, nga naandam among kasing-kasing sa pagpaminaw sa imong pulong. Among ipangamuyo amahan, tabuni kami sa bililhon ni mong dugo, abuga ang mga evil spirits, pinagis dugo ni Jesus Christ, o among ipangamuyo kanimo Ginoo, bisan ang matag usa, among ipasalamatan ang among pianista, kaning atong streaming sa itong mensahe. Salamat Ginoo, akong ipangamuyo nga kaning atong streaming Lord nga doon na po'y makaalinggat na ini, makapaminaw, makabaton o kinabuhing walay katapusan. Mahal mo lang itnon, kinamong pag-ampo, pangaliyo po kanimo, gisalig na mo ang tanan Jesus Christ, among buktong personal ng manluwas. Amen. Okay, malingkod ta. Kani atong mensahe karon ingon diri, sanglit kamo wala na sayod unsa ang mahitabo sa ugma. Ingon diri, kay unsa ba ang inyong kinabuhi? Mao ni ang nindot kayong pangutana, we will take it personally, kay unsa ba ang inyong kinabuhi? Then gitubag dinhi, kini sama sa alisngaw nga nagapakita sa mubong panahon o unya nagakahanaw. Mao ni atong kinabuhi karon, makita, then ugma mawala din nata, bisan Ginoo atong mga loved ones, dugay na tong puyo, then mawala, sakit kaayo, pero ingon na nang kinabuhi. Wala nang kinabuhi. It's like a vapor. Now, ang supplemental verse ani ni Asya, kanini ang bersikulo mabasa nato dinhi sa James chapter 1 verse 10. Ingon ana ta, ingon diri, apan ang adunahan nga siya nahimong ubos tungod kay ingon sa bulak sa sagbot siya mahanaw. So dinhi sa Pagadian City, daghan kay ako, dugay magugod rin na nagpuyo, 1963 pagugod rin sa Pagadian City. Naka-witness ko diri, sukad kani adto kinsa ang mga miyong tag-adunahan diri sa Pagadian. Dayon naka-witness putang wala na po sila. So makaingon lang ta kana sa una, no, kanang balaya mo na pinaka usa sa mga prominent nga mga tag-iya din niya ng balaya, prominent kan sa Pagadian, pero wala na. Nagyoy usa sa mga ako kay ko nga mga prominent kay din sa Pagadian sa una. Kanagong matog bulangan, naka-long sleeve na puti ang karsunis, kuwang kayo, kanang isputing kayo ba, gwapong kalo, para cowboy. Then dako kay balay. Pero karon, no, one time naagian ako, mutagbo ang mga tao, mangayo. Palimos ba? Luoy kayo, masakitan bitaw ka, magtanaw. So, ingon diri, apan ang adunahan nga siya nahimong ubos tungod kay ingon sa bulak sa sagbot siya nangahanaw. Pero dinhi sa Pagadian po, naka-witness po ko, sa gamay pa ko, high school pa ko diri, usa na sila sa mga inuntang mga adunahan din sa Pagadian. Pero tungod kay nag-alagad sila sa Ginoo, hantod karon, adunahan lang yapon. Ang nahabilin, wala na sila, pero ang ilang anak nagyapon. Muna diri akong na obserbaran diri sa Pagadian. Psalm chapter 89 verse 47. Hinumdumi unsa kamubo ang akong panahon. Ngano nga ikaw mihimo sa tanang mga tao nga kawang. Mao na ingon sa salmista kay ang tao god matod pa in the book of Psalms ang edad 70.
70 ang edad. Kung maabot na kang sobra 70, panalangin na sa gihatag nimo sa Ginoo. So kana siguro kauban ni Helen, sobrang na siguro 70. Sobrang na 70 na siya. Ha? 80? Amen. Sa ato pa pulo na katuig ang panalangin sa Ginoo nimo. Mulay nindot kayo nga ang imong kinabuhi ba naabot gyud sobra pa sa tagal sa pulong sa Ginoo. So yun lang kag 80 na ka unya usog pa ka kalakaw pa dayon kana gyud untang makakaon pa pug baboy. Katsagaran di na ta mukaon ba. Okay, so ingon ana mga salmista napay lain diri. Pedro, 1 Peter chapter 1:24. Kay ang tanang unod sama sa sagbot. Kabalo man ta sagbot, mutubo, pagkahingkod na, then mo aksyon lawas, then lawas na pod. Ingon diri. Kay ang tanang unod sama sa sagbot ug ang tanang himaya sa tao sama sa bulak sa sagbot. Andre, ang sagbot nagakalaya ug ang bulak nini nagakatagak. So masabtan man gyud nato na nini asang bersikulo ang result ni Pedro kay ngon ana po natong kinabuhi. Napa siguro dire? Napa. 1 Peter chapter 4 verse 7. Apan ang katapusan sa tanang mga butang haduol na. Busa kamo pagmaligdong o pagtukaw sa pagampo. Muna istorya ni Peter. So, napadre. 1 John chapter 2 verse 17. So, ingon de, ug ang kalibutan nagakahanaw. Ug ang mga pangibog niini apan siya nga nagabuhat paminaw. Apan siya nga nagabuhat sa kabubuton sa Dios, nagapabilin sa kahangturan. You see? Mo ni assurance nga gisulti ni John. So malipay lang ta nga naatas kabubuton sa Dios. Kaya ngon diri ang assurance diri nga nagabuhat apan siya nga nagabuhat sa kabubuton sa Dios, nagapabilin sa kahangturan. You see? So, nahibalo man ta nga if you are saved forever. Save na yung kahantod-hantod. Wala na question. Wala mo question ni mo ana. Kaya mauna ang saad sa Ginoo. Okay, so ato mensahe din ang uluhan is what about the future? So, mauna ito mensahe, what about the future? Now, kung mahimo lang, we should never let yesterday's regrets or the fear of tomorrow's uncertainties rob us of the joys of today. Ulay ko na ko. Kung mahimo lang, dili yun ta magbasol ba, masubo sa mga kagahapon nga nahitabo sa itong kinabuhi or doon na tayo mga kahadlok sa mga walay katinuan sa ugma damlag nga maoy magkuha sa atong kalipay karon. So, it is true that there is no way for us to know exactly. Mao na itong ibasa ka na. Tinuod bitaw nga, wala ko laing paagi alang kanato nga mahibaluta exactly what shall be on the morrow. Wala kabalo exactly unsay atong ugma damlag sa atong kinabuhi. But God has fixed it that way. I-fix na sa Ginoo in that way for our good. God does not hide the future from us. Wala na tagui sa Ginoo ang atong ug madamlag sa atong kinabuhi. Aron ta moabot ito sa kahadlok ba? Aron ta mahadlok.
then aron ta ma-panic, dili na mao ang tinguha sa Ginoo. Iyan ang gihimo to draw us to Himself. Gihimo na sa Ginoo aron mapaduol ta ngadto mismo kaniya. Kay mao gyud na ang tinguha sa Ginoo in everything. Nga ang tao maduol yun ngadto kaniya. So, ang tuyo niya nga maproteksyonan niya ang tao nga maiya, ang tao nga masave, proteksyonan gyud na sa Ginoo. Dahil sa kapunta sa atong mga kinahanglanon, dayon matudluan ta pagpuyo pinagi sa pagtuo. Teach us to live by faith. Now, kana kung magkinabuhi ta by faith, dili manggod na siya guessing game ba? It's not a guessing game. Okay, mauna ni. It's not, living by faith is not a guessing game. O kana bang madagma ta nga naatas kangit-ngit. So, pero kanang living by faith is a life of constant contact with Jesus Christ. Mao na ang living by faith nga kanunay tang naabay communication, contact sa atong buhi nga Dios si Jesus Christ through the Holy Spirit. Habalo man ta nga ang usa ka saved, ang usa ka tawo nga saved na kay balaang espiritu diha kanimo. So, ang uban na wala siguro ka kamatikod nga na kay balaang espiritu diha kanimo, pero ang pulong sa Dios nagtudlo nga niadtong nakadungog ka sa pulong sa Dios, nakasabot ka sa pulong sa Dios, dayon imong dawat si Jesus Christ nga imong bugtong personal manluluwas kalising-kasing gisiliuhan ka sa Holy Spirit. Ephesians 1:13. Mao na ang gisulti sa pulong sa Dios. Ang uban nato ana murag wala lang, dili lang makamatikod ba. Pero mao na ang gisulti sa pulong sa Dios. So mao na ato mensahe, what about the future? Number one, this is a message of question. Kanina siya. Number one is, what about the future of the world? What about the future of the world? Kita kanunay man tang makadungog bahin sa kondisyon sa atong kalibutan. Madungog nato, makita nato sa news media. Usahay magdala nato nagdili maayong report matag adlaw, or usahay sa tibok adlaw gyud dili maayo ang report. So ingon ana ang mga madungog nato karon sa news media, mga bad news ba, mga bad news. Now, naana sa atong panimalay, labi naarakas balay, madungog nimo na sa balay, ug nakas trabaho, madungog nimo na nakas trabaho. Sahay, na deskalye, daghang mo istorya diha. Deskalye, sahay, ang mga tao ba, mangutana, how much worse can it get? Unsa man ni atong kalibutan nga nagkagrabe man ni? Unsa man ka grabe ang atong kalibutan ron. Then mao na pangutana, what is the future of the world? What is the future of the world? Now, we observe three things. We observe there is deception. It's number one. There is deception, lingla ba? Giunsa man paglingla ang tao. Abi nimo, pabasa o dili tinuod nga Biblia. False Bible. Maayo na lang kita nga niata sa grupo nga ang atong gibasa dinhi is King James Version 1611 authorized version. Kay kana sa atong pagtuon mao gyud na ang pulong sa Ginoo.
all other Bible, mga false Bible na sila. So may nahitabo na. Ang nahitabo na is false Christianity. False Christianity. False Christian. Whatever lang isulti, Christianity ba, Christian, but ang resulta na is false Christianity. Looy kaayo tungod kay nagtuo sila nga moadto sila sa langit, madalas sila sa rapture, pero dili na sila madalas sa rapture kay dili insakto ang pagtulunan. Dili insakto ang pagtulunan. So, coupled with that, ang sequel ang resulta is apostasy. Apostasy. Gingon sa Bible og falling away. Kaning deception nagsugod niya atong year 18,000. Giutro nila ning Biblia o nahibalo ta kisay gautro ani. Giutro ng Biblia. Ang resulta, ang mga tao kaniadto nga nagbarog sa insaktong pagtulunan, napaling na, falling away. Mao nang gingon og apostasy. So that is number one. Number two is there is a false Christ. False Christ. Daghan karon mga pastor, moangkon sila nga sila si Jesus Christ. Diri sa ato na ning claim nga Son of God. Kabalo ba mo kinsa na ning claim lang Son of God. Na mga pastor diri sa ato pastan pagka hingwarta kayo. Hingwarta kayo. Nga balo man ta love of money is the root of all evil. So mao na nga na resulta na preso. Ipapreso ni Duterte. Tapos Jensen ba? So, there is a false Christ. There are pastors ning claim nga sila si Jesus Christ. Doon ay pastor nga ning claim sila nga sila ang Son of God. Mauna na number 2. Number 3, there is war. There is war. Nabalo man ta, dugay-dugay na mga tulo ka tuig kay di ko kalimot ana kay pagkahuman og kamatay ni Mrs. Mauma pagbutoan ng gera sa Russia o Ukraine. Hantod karon na paghapon. Dayon, there is a war and there is rumors of war. Rumors of war. Sa Middle East, apparent kayo ang gera diha. Tabangan lang na nila ng Israel diha. Now, in spite of this, naata United Nations. Ang mission ana to bring world peace nga makadala unta o kalinaw sa tibuok kalibutan. But obviously, hate Israel. Tingala ka, kung ang Israel gani bumbahan anang mga Hamas, mga Hezbollah, mga Houthis, bumbahan sa Syria, Asya, kana si Gutierrez, kanang Secretary General sa United Nations, no comment. Why comment na siya? Pero mubalos na ng Israel, mo comment na dayon nga, dili po na maayo ng daghang mga matay. So, ang nahibalo man ta ang Israel, gamay kayo nga nasod sa tibuok kalibutan, perting gamaya, kita mo sa mapa na gamay kayo, pero militarily nabiriit na sila sa kalibutan. Kasi, so mo na gikahadlokan na sa tibuok kalibutan. Tungod kay mga gipanalipdan man pud as Ginoo. Iyahal po ng mga tao na Israelites. So, mao na ang future of the world. God alone knows the answer to these questions. But He has provided an ark of safety for all who trust Him and leave the future to Him. So, balo ang Ginoo ani. Ang Ginoo na hibalo ani sa tubag aning mga question na. So, ang ato lang kalipay nga iyahang giproteksyonan ta
nga safety ta kanunay kitang tanan nga misalig sa Ginoo ug ang tanan ato nang itugyan sa Ginoo. Pero itugyan sa Ginoo. Number 2. What about the future of the church? What about the future of the church? So, the church is the subject of much discussion these days. Mauna ang karma obserbaran nato nining panahon na karon. Makaingon ta, well, what about the church? What about the church? Is it going down? Is it going down or going out of business? Kaning church. Well, the church, as we know, it ceased to exist. Kanibang church, maundang man ang iyang existence ani. Sabi nimo ang tinuod nga church, dili yun na magpadayon ko na. Magpadayon ko na ang tinuod nga church. The church is the only sure organization on the earth. Kay maunay giingon ni Jesus Christ. Mateo 16:18. Ug ako mag-ingon usab nga kaninyo nga ikaw si Pedro ug sa ibabaw nining dakong bato mao na si Jesus Christ, ako motukod sa akong iglesia ug ang mga gangaan sa impierno dili mo daog batok niini. So ang tinuod nga church, kung mao na ang tinuod nga church na pultahan, ang devil ana siya ang yawa, sige nang gatulod sa pultahan ana siya. Mao na ang illustration pero di na siya kasulod. Dili siya kasulod tungod kay protection, doon ay protection ang Ginoo. Pero dili biya si Pedro ang patukuranan ng church, it is Jesus Christ. It is Jesus Christ. Nahibalo ta, the church is going to be raptured. Mao na nga at this point giilisan na ni Jimbot, mas Jimbot kay dali ra kay nakakita og picture, giilisan na tong screen og are you raptured ready? Aron every time nga ni ata makakita ta nga makaingon ta ready raptured ready ba ko? Okay na ka, raptured ready na ka. Ang imong pamilya, raptured ready ba? Muna atong gusto i-challenge sa matag usa. Imong mga friends, raptured ready ba? So it's just a reminder. It's just a reminder because the church is going to be raptured. Kanang sa in English pa nidre, caught up. Wala mo yung word rapture sa Bible, pero nadire caught up. Atong matagbo si Ginusos dito sa kahaginan, and muubanta kaniya hangtod sa kahangturan. Hangtod sa kahangturan. Kanilang isa ka verse atong basahon. 1 Thessalonians 4:17, gasulat na ni Paul. Unya, kita nga mga buhi, kung buhi pa ka, pagtingos trumpet, og nagpabilin paga sakgaon. Pagtingob. Uban kanila, kaning uban kanila, mauni katong mga Christian, mga saved nga namatay na. Ang ilang kalag, tuwa na karon sa langit, ang ilang lawas, tuwa sa minteryo, or asaba ang ilang lawas, mo na ingon diri. Unya, kita nga mga buhi, og nagpabilin, pagasakgawon, pagtingob, uban kanila, diha sa kapanganuran. Sa pagtagbo sa Ginoo, diha sa kahanginan, og sa ingon kita sa kanunay, makig-uban na sa Ginoo. Wala na tayo problema. Kuyog na ta sa Ginoo. At nahibalo man ka ang langit puro kalipay. Puro na lang ta mag-awit dito. So mao na ang future of the church. So future of the world, future of the church. Then what is my future? Mone, what is my future? After all has been said, ato nang gisulti tanan diri, and done about the world at large, about the church, and about everyone else, the thing that matters most
is what about me? What about you? How much of my future can I know and control? Muna pangutana. Mga pangutana. What about you? What about me? How much of my future can I know and control? Okay. So muna niya siya. How much of my future can I know and control? First, we can know about our salvation, and this determine the eternal destiny of our soul. Hibalota, nahibalo man ta. Mahibalota, makahibalota nga saved ta. Dili ni tumo sa pastor, nani sa pulong sa Ginoo, ato basahon na ron. And this determines the eternal destiny of our soul. Kung asa paingon ang atong kalagarit. 1 John 5:13. Subo lang kay parandongon nga daghang kay mga denomination nga musulti bitaw nga kanang mga baptist pataka ang istorya na sila. Yun sila nga kahibalo na kuno sila nga saved sila. Aw maupod na di mo moto lang kamo. Pero ang pulong sa Dios mao ni gisulti dire. Kining mga butang nga gisulat ko nganha kaninyo nga nagtuo sa ngalan sa anak sa Dios. Nagtuo ni Jesus Christ. Nga nagtuo sa ngalan sa Dios. Aron kamo masayod nga kamo adunay kinabuhing dayon. Adunay kinabuhing dayon ug aron kamo motuo sa ngalan sa anak sa Dios. So mao na ang pirmirong tubag on how much of the future can I know can I know and control. Number 2, second, we can know that whatever life may bring our way is working it for our good. You see? Second, we can know that whatever life may bring our way, God is working it for our good. Tanan na unsa nahitabo sa imong kinabuhi, naglihok sa Ginoo, naglihok ang Ginoo alang sa atong kayuhan. Romans chapter 8 verse 28. O kita nahibalo nga ang tanang mga butang naghiusa sa pagbuhat alang sa kaayuhan paminaw ngadto kanila nga nahigugma sa Dios. Ngadto kanila nga nahigugma sa Dios. Ngadto kanila kinsa mao ang mga tinawag sumala sa iyang katuyuan. So I hope this is controlling verse mao ni ang ugma damlag nga nahibalota og maoy nagkontrol na sa atong kinabuhi. Number 3, the third is we can know that our God still rules in the affairs of man. Okay. Atong basahon dire the book of Psalm 83:18. Aron ang mga tao mahibalo nga ikaw kang kinsang ngalan lamang mao si Yuba. By the way, kanang ngalan Jesus, ang bot pasabot na Jehovah saves. Kanang J is Jehovah. Kanang sos sa Greek na is save. So kanang Jesus is Jehovah saves. Ngayon din aron nga ang mga tao mahibalo nga ikaw kang kinsang ngalan lamang mao si Jehovah, mao ang labing hataas ibabaw sa tibuok yuta. Ibabaw sa tibuok yuta. So trust in the Lord, atong maawhag ang matang usa sa ligya ang Ginoo because He is our future. Siya ang atong ugma damlag sa atong kinabuhi. So mao ni atong mga questions about the future.
what about the future of the world? Number 2, what about the future of the church? Number 3, what is my future? So, mao ni ang katapusan ng question, what to do this coming year, 2025? In connection with this future, what to do this coming year, 2025? So, daghan kayo ni, pero kanilang akong gibutang diri kay kaning mataas na kayo atong PowerPoint, taas na kayo ba, madugay ta kayo. Anyway, comprehensive naman eh. Let us start in the book of Hebrews. Mao ni, what to do this coming year, 2025. Hebrews 20:23, 24, 25. Sa walay pag-ukon-ukon, pangusgan ta ang pagkupot sa paglaom, kumustan ta pagkupot ang paglaom sa atong tinuhuan. Kay kasaligan siya, Jesus Christ, gamisaad kanato. 24. O mamalandong kita alang sa pagdinasigay. Mamalandong kita alang sa pagdinasigay, magdasigo na ito matuusa. Pagdinasigay sa usa ug usa, ngadto sa paghigugma ug sa mga maayong binuhatan. 25, mao ni ang pagsimba. 25, ingon sa dili pagbiya sa atong panagtigom. So, ang awhag ani atong buhaton karong tuiga is, kung mahimo, simba kita. Sa dili pagbiya sa atong panagtigom, ingon sa ginabuhat sa pipila. Hinunua sa pagdasig sa usa-usa o labi na gayod sa makita ninyo nga ang adlaw sa paghukom nagakahaydool na. Habi nimo tinuod man gyud ni siya nga bisan gani og ikaw magdala sa congregation, ikaw magdala pastor, kanang manimba lang diri og Wednesday. Atong last Wednesday daghan kan nimba diri. Kasagaran diri akong pamilya manimba, kaning pamilya ni Mrs. Margaha o kinaot pa nga kana ubang uban unta ato na ning himuon kaning 25. Kabalik ko na, sa dili pagbiya sa atong panagtigom, ingon sa ginabuhat sa pipila, hinunua sa pagdasig sa usa ug usa og ilabi na gayod sa makita ninyo nga ang adlaw sa paghukom nagakahaydool na. So number 1, in the book of ni araman ta sa gisulat ni Paul, arita sa 1 Timothy chapter 4, 9 to 16. Okay, mao ni gisulti ni Paul ngadtong Timothy. Mahimo ang application ani para alang pud nato. Ingon diri, kini usa ka matinumanon nga panultihon o takos sa bug-os nga pagdawat. Busa alang nini kita naghago og nagantos sa pagtamay tungod kay kita nagsalig sa buhi nga Dios. Kinsa mao ang manluluwas sa tanang tao, ilabi na niadtong mga nagtuo. Verse 11. Kini mga butanga isugo ko og itudlo. Kini mga butanga isugo og itudlo. Ayaw itugot nga may tao nga magbiay-biay sa imong kabatanon. Apan mahimo ikaw nga usa ka panig-ingnan sa mga magtutuo sa pulong sa pagkinabuhi sa gugma sa espiritu sa pagtuo sa kaputli. So, then padayon tayo Andre, hangtod ako muabot, yung si Paul ni, sa hangtod ako muabot, ihatag ang pagtagad ngadto sa pagbasa, ngadto sa pagdasig. Sa ito pa, kita po ani, you are encouraged to read na ihatag ang
tagal ngadto sa pagbasa, ngadto sa pagdasig, ngadto sa pagtulunan. Ayaw pasagdi ang gasa nga anaa kanimo. Nga gihatag kanimo pinaagi sa propesya, pinaagi sa pagpandong sa mga kamot sa mga ansyano sa iglesia. Yun diri. Pag pamalandong nganha niining mga butanga, ihatag ang imong kaugalingon sa bugos ngadto kanila aron ang imong pag-uswag madayag ngadto sa tanan. Pagmatngon sa imong kaugalingon o sa pagtulunan, padayon diha kanila kay ang paghimo nini ikaw muluwas sa imong kaugalingon o kanila nga laminaw kanimo. So, kaning pulong ni Paul ngadtong Timothy, ang application ani ngadto ni Timothy o diri pod sa kanato. Padayon ta sa Timothy. 2 Timothy chapter 3, 14 to 17. Mao ni atong buhaton aning year 2025 ingon diri, apan magpadayon ikaw diha sa mga butang nga ikaw nakakaton o gipasaligan nga nasayod gikan sa kang kinsa ikaw nakakaton kanila. O nga gikan sa mas klaro day wala antipara. O nga gikan sa pagkabata ikaw nahibalo na sa balaan nga mga kasulatan nga adunay katakos sa paghimo kanimo nga maalamon ngadto sa kaluwasan pinaagi sa pagtuo diha ni Kristo Hesus. Yon dire, kadunay nato ning gibasa. Yon dire, ang tibuok nga kasulatan gihatag pinaagi sa pagtuga sa Dios ug mapuslanon alang sa pagtulunan, alang sa pagsaway, alang sa pagtulid, alang sa pagpahimangno diha sa pagkamatarong. Aron ang tao sa Dios mahimo nga hingpit sa bugos gisangkapan ngadto sa talang maayong mga buhat. So ni arman ta ning Timothy, padayon tas Timothy, 2 Timothy chapter 2, 15 to 16. Pagtuon sa pagpakita sa imong kaugalingon nga nahimutan sa Dios. Usa ka magbubuhat nga kinahanglan nga dili maulawan o sa matarong nga paagi nagabahin-bahin sa pulong sa kamatuoran. So mo ni paborito kayo nga verse sa akong studyhan bitaw, study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. So mao ni atong pagtuon sa kamatuoran nga kita nagtuon ta mutuo ta og dispensation. Ang uban dili mutuo ning dispensation kay wala kuno ang word dispensation sa Bible. Abi nimo upat ka bersikulo naawin ang word dispensation sa Bible. Nya kita mutuo gud ta ng dispensation. Tungod kay lahi ang kaluwasan sa dispensation sa Old Testament, lahi ang kaluwasan sa dispensation sa panahon in the earlier part of the New Testament. Then sa dispensation sa panahon ni Paul, lahi po na atong salvation. Ang atong kaluwasan, it's all by faith. So ingon ani, ingon 16, ingon diri, apan isalikway ang bastos o kawang nga mga pagpanulti kay sila musamot ngadto sa dugang nga pagkadili Diyos nun. Padayon ta sa 2 Timothy. 2 Timothy chapter 2, 19 to 22 man siguro ni. Sige lang. Bisan pa niya na ang patukuranan sa Dios nagabarug nga tino nga nagabaton nini nga silyo. Ang Ginoo nakaila kanila
nga mga iya. Sa ito na ang Ginoo nakaila nimo ug ato nang usturohon ang repress ito. Ang Ginoo nakaila kanila nga mga iya og tuguti nga ang matag usa nagangalan sa ngalan ni Kristo mubiya gikan sa kadautan. 20. Apan diha sa usa ka dakong balay dili lamang nga dunay mga sudlanan nga hinimo sa bulawan o sa plata, apan usab sa kahoy ug sa yuta ug ang pipila ngadto sa kadungganan ug ang pipila sa kaulawan. 21. Busa kun ang usa ka tawo maghinlo sa iyang kaugalingon gikan niini, siya mahimong usa ka sudlanan ngadto sa kadungganan, gibalaan og takos alang sa paggamit sa agalon o giandam ngadto sa matag maayong buhat. 22. Ngandre, likayi usab ang mga pangibog sa pagkabatanon. Apan sunda ang pagkamatarong, pagtuo, gugma, kalinaw, uban kanila nga nagtawag sa Ginoo gikan sa usa ka putli nga kasing-kasing. Apan ang binuang og dili inantigo nga mga pangutana likayi nga nagakahibalo nga sila mupasanay og mga panagbingkil. Dili man gyud maayo po lang magsige debate gyud bingkil lang gyud magkabingkil. 24. Ug ang sulugoon sa Ginoo kinahanglan dili makigbingkil. Ato ni. Ug ang sulugoon sa Ginoo kinahanglan dili makigbingkil apan magmalumo ngadto sa tanang mga tawo andam sa pagtudlo mapailubon. 25. Diha sa kaaghop nagatudlo niadtong mga nakigsumpaki sa ilang mga kaugalingon. Basin kung ang Dios muhatag kanila og paghinulsol ngadto sa pag-ila sa kamatuoran. 26. Og aron ilang mapalingkawas ang ilang mga kaugalingon gikan sa litag sa yawa. Kinsa gipang bihag niya sa iyang kabubuton. So it's a tall order ning atong buhaton sa 2025. Arita katapusan ni daghan ni balik ta sa Hebrews 12:1-2. Wan ako yapil ang verse 3 ani nagituyo ni niya siya. Ingon diri sa verse 1:12 ingon diri, tungod niini sa nakita nga kita usab gilibutan sa usa ka mabagang panganod sa mga saksi, ihikling nato ang matag kabug-aton o ang sala sa labing kasayon nga makapukan kanato. Tanawan na yung last phrase, ingon diri, paminaw, ini. Og atong daganon uban sa pailog ang lumba nga anaa sa atong atubangan. Sabi nimo, ako nagtuon man jud ko aning bersikuloha kani. Dugay-dugay ko ga-study aning bersikuloha kay namo kay istorya nga ang cloud of witnesses ko no, makakita nato diri. Makita nato ba ang cloud of witnesses. Do akong istudihan ni siya. Daghan ko na kong gibasa ani niya siya. Kay ko makakita aning cloud of witnesses diri. Malipay po to siguro akong message nga makakita maglimpyo ko siyang pansyon. So kung gi-studyhan yung maayo niya kadugayan ingon dito ang kaning verse ingon dito nga wala man giingon diri nga wala nga makakita tong cloud of witnesses, wala man giingon diri, wala po may ingon nga dili makakita. So mao ra gyud na atong pag-interpret anang bersikuloha nga naay cloud of witnesses, whether makakita o dili makakita, let it be. Ana rin atong pagsabot na nasa. Then, sa verse 2, ingon diri, nga nagatutok ngadto ni Hesus ang magsusugod o magtatapos sa atong pagtuo. Kinsa
tungod sa kalipay nga anaa sa iyang atubangan milahutay sa cross nga nagatamay sa kaulaw o gipalingkod sa tuo nga kamot sa trono sa Dios. Muna si Jesus Christ nasa the right hand of God. Verse 4, kamo wala pa nakigbatok ngadto sa dugo nga nakigbisog batok sa sala. So I hope mauni ang atong mga mauni ang what to do this coming year 2025 in relation to what about the future. Minung tamang abota. Mahal na mo langit nun, buhi ng mga Diyos. Salamat sa imong pulong, Lord. Salamat sa pirmerong Domingo sa tuig 2025. Among gipangamuyo amahan nga kini nga mensahe mulugdang ni sa among kasing-kasing, Lord. Nahibalo mi unsay future sa kalibutan, future sa church, future namo o ang among bulhaton sa 2025. Ang mahal mo langit nun, akong ipangamuyo nga ikaw uban sa matag usa o at this point akong hangyoon ang matag usa, you can sit it down there, you can kneel, pakikistorya sa Ginoo. Pirmerong Domingo ron sa 2025, then daghan tag mga hangyo sa Ginoo atong hangyo nga sa Ginoo. Daghan tang pasalamatan sa Ginoo atong pasalamatan ang Ginoo nining kahaponon. Let's do it. Amahan na mo langit nun, buhi ng mga Diyos. Salamat sa imong pulong, salamat sa imong pahimangno, Lord, alang kanamo. O nining kahaponon, Lord, ang imong mga anak anas sa ilang tasatag sa kalingkuranan. Wala ko kahibalog unsa ilang tingwa sa ilang kasing-kasing. Apan ako mismo nga imong gitahasan pag dumala aning mga katawhan, akong gipangamuyo nga ikaw nga among Dios labing kamhanan, magpanalangin sa matag usa o magbantay sa matag usa. Amahan, akong gipangamuyo kanimo nga ikaw nga among Dios, the ruler of the universe, maghimo sa imong naong nga magsidlak nga sa matag usa ug magmadagayaon sa grasya nga sa matag usa. Katulo amahan, akong pagampo kanimo Ginoo nga ikaw nga among Dios naa sa mong kasing-kasing magmaya sa imong panagway nga sa matag usa ug mohatag sa matag usa og kalinaw. Dios nga langit nun nining tuiga Ginoo akong gipangamuyo. Panalangin ang imong mga anak nga nagtuon, nagsimba sa insakto nga Dios. Mahal mo langit nun, akong ipangamuyo tiga kalipay ang matag usa. O kini among pagampo, pangaliw po kanimo. Isalig na mo ang tanan ni Jesus Christ, among bugtong personal nga manluwas. Amen. Okay, malingkod ta. Okay, alas itong pagtapos, ako ngayon na matag usa. Please rise. Let us go and sing Victory in Jesus. Okay, first stanza, ready, sing. I heard an old story, how a Savior came from glory, how He gave His life on Calvary to save a wretch like me. I heard about His groaning, of His precious blood's atoning. Then I repented of my sins and won the victory. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with His redeeming blood. He loved me, I knew Him, and all my love is to Him. He plunged me to victory beneath the cleansing flood. I heard about His healing
of His cleansing power, revealing how He made the lame to walk again and caused the blind to see. And then I cried, "You Jesus, come and heal my broken spirit." And somehow Jesus came and brought to me the victory. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with His redeeming blood. He loved me, I knew Him, and all my love is to Him. He plunged me to victory beneath the cleansing flood. Last verse. I heard about the mansion He has built for me in glory, and I heard about the streets of gold beyond the crystal sea, about the angels singing and the old redemption story. And some sweet they all sing out there the song of victory. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with His redeeming blood. He loved me, I knew Him, and all my love is to Him. He plunged me to victory beneath the cleansing flood. Amen. Once again, daghang salamat sa Pasans Matagusa. Ugalang sa itong pagtapos sa itong panimbahon. Ako ngayon si Brother Alvin for the closing prayer. Let us pray. Most gracious and Heavenly Father, Lord, amo ikaw gipasalamatan Ginoo sa kadaugan nga imong gihatag kanamo karong hapuna sa among panimbahon Ginoo. Salamat Ginoo sa pulong nga imong giandam para sa matag usa nga gi-deliver sa imong alagad Ginoo. Ginoo, salamat sa kaluwasan nga imong gihatag kanamo nga libre Ginoo. Hinaut unta Ginoo nga kining kaluwasan nga among naangkunan, maangkunan usab sa among mahal sa kinabuhi ug sa uban pa nagkinahanglan niini Ginoo. Ginoo, samtang magatubang kami sa bag-o na sang simana sa among kinabuhi, ikaw panalangin kanamo, balaan na kanunay ang among mga buhat, ang among mga pulong Ginoo, gawang panguna-una Ginoo. Atagi kami og wisdom kanunay og strength Ginoo nga among mga buhat kung unsa man ang mga mission nga imong gihatag para sa amoa. Ginoo, samtang magpampauli kami karon, ikaw usab proteksyon kanamo. Bulag-bulaga kami Ginoo, puno sa kalipay o gugma Ginoo. Paabta kami sa among tagsa-tagsa ka panimalay Ginoo nga walay mga garas o walay kaulang kining tanan na maginasalig ginatugyan sa ngalan ni Jesus. Amen.